beloved Boss Mike Cervera. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president. Pinaikot-ikot mo lang, isa lang naman pala yung sasabihin mo, parang si Libayang ka. Kaya pala idol ka ni Libayan eh. Ganyan, parehas kayo, nagpapaikot lang na sinasabi nyo. Diba? Wala daw tungkulin, naniniwala po ba kayo mga kababayan? Wala daw tayong tungkulin sa ating gobyerno, mga kababayan. Bobo talaga to. Bobo talaga mga kababayan. Eto, mga kababayan ko, may papakita ako sa inyo. Ayaw kong gawin ito pero kailangan sampalin natin ang katotohanan nito. Ha? Mga kababayan ko, basa! Mga kababayan, wait lang. Pedro 2:3 hanggang 15. Ang Biblia 20:1. Kita nyo, basahin nyo mga kababayan. Ano sabi rito? Sa 1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, nakataas-taasan. Nabanggit po ba ang pamahalaan, mga kababayan? Brother and sister, pakinggan niyong mabuti. Ayon na mismo ito sa banal na kasulatan. Kita nyo? 14. Sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Kita nyo mga kababayan ko? Dito na. Hindi ko na mabasa, ang haba. Hindi, dito. Sobre, dito. Bakit? Nawala yung isa, baby. Ito. Ito. Diba? Andali, naharangan pala eh. Wait lang, tanggalin ko. Yan. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay iyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal tulad ni Buday. Kita nyo mga kababayan ko? Yan bang hindi nakasaad mga kababayan? Ano sabi dito? Saan? Roma 13. Pakinggan ninyo naman, mga kababayan ko. Sa Roma 13. Tingnan nyo, basa. Paggalang sa pamahalaan, mga kababayan, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Kita nyo? Wala ba mga kababayan? Hindi ba obligasyon ng taong bayan ang sumunod sa ating pamahalaan o gobyerno? Mga kababayan ko, ayan nandiyan dyan na nakasaad. Palibasa mga kababayan, hindi nagbabasa ng Biblia si Sarah. Kaya hindi natututunan ang magandang aral at magandang balita mula sa Ama. Kaya wag na kayong magtaka kung ganyan ang ugali niya. Dahil po yung aral na natututunan ni Buday ay hindi aral galing sa Ama. Ang aral na dapat na matutunan ay yung dapat na natututunan ng ating namumuno tulad ni Pangulo. Mapagmahal sa kapwa, minamahal pati kaaway. Ganon ang totoo na galing sa aral na totoong amang lumikha. Alam nyo mga kababayan ko, hindi porke ganito lang tayo mga kababayan, marunong naman tayo maghanap, manaliksik
kung anong dapat na sundin natin. I-combine natin batas ng tao at batas ng Diyos. Dapat laging magkaakibat yan. Hindi po pwede mga kababayan magkahiwalay. Kasi mga kababayan, ang gagabay sa ating konsensya ay ang batas ng Panginoon. At ang gagabay sa atin sa pang-araw-araw na gawain ay ang batas ng ating gobyerno o pamahalaan. Hindi ho alam ni Buday yan. Basa uli. Paggalang. Oo, lakihan ko mga kababayan ha. Malabo ang mata ng lingkod nyo eh. Roma 13. Oo, magandang balita. Biblia. Paggalang sa pamahalaan, si Buday wala niyan. Paggalang sa pamahalaan, si Buday wala niyan. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Kita nyo mga kababayan ko, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kita nyo? Diyos ang may gawa. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Kita nyo mga kababayan ko, mga DDS magpakabuti na kayo. Dahil yung paglaban nyo sa pamahalaan ay paglaban nyo. Eka rito, paglaban nyo sa Diyos mismo. Ito ba? Eto na. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Kita nyo mga kababayan ko, paparusahan sila. Gusto nyo po ba na kayo'y parusahan? Huwag nyong pakinggan si Kibuloy. Kung may pakikinggan ko kayo, ako na lang ho. Dahil ako, hindi ko kayo ililigaw. At hindi ko gagahasain ang inyong mga anak o kayo mismo. Diba? Hindi tulad ng kay Tibuloy may papalmolive shampoo pa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng tao. Gumagawa ng mabuti. Kita nyo mga kababayan, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Bakit tayo matatakot mga kababayan? Sabi ko nga, tayo ho mga kababayan ay gumagawa ng mabuti, tumutulong sa ating komunidad, tumutulong sa kapwa, at tumutulong sa bansa, at lalong-lalo na tumutulong tayo sa ating gobyerno. Diba? Ano pa? Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. Kita nyo? Yan po ba ay sinusunod ng mga kampo ng mga Duterte? Yung gumawa ng mabuti, ano hong ginagawa nila mga kababayan? Ang ginagawa po nila ay puro paninira. Ang ginagawa po nila ay gumawa ng mga imbento na mga salita, ng mga balita na maaaring ikasira ng isipan ng ating mga kababayan. Yan po ang gawain ng ng mga kampo ni Santo Digunya. Di ba? Kita nyo mga kababayan, mahaba ito. Sa totoo lang, ayaw ko talagang talakayin yung mga ganito sa channel ko. Kasi hindi talaga applicable to. Kaya lang ho si Buday, gusto ko lang ho talagang ipamukha sa kanya na maling-mali yung sinasabi niya. Pakinggan po natin muli ang pahayag ng ating Vice Presidente, mga kababayan ko. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may... Kita nyo mga kababayan ko, sa pahayag pa lang neto,
kung inyo pong aaraling maigit, uunawain yung mga talata na binanggit ko, sigurado sasabihan nyo to, bobo talaga si Buday, ano? Isa pang patunay bago tayo magtapos, mga kababayan, ang kabobohan ni Buday. Papakita natin, mga kababayan, ito na. Pasok! Crimes against humanity. Crimes against... Pakinggan nyo maigi, mga kababayan, ha? Para hindi kayo maligaw. Ano daw ang ICC? Ano ba ang ICC? Crimes against humanity. Totoo po ba yon? O nag-imbento lang siya ng salita? Ano po? O hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng ICC? Hindi po ba ang ICC ay International Criminal Court? Yan po ang meaning. Pero kay Buday, hindi daw yan. Ano ang ICC para kay Buday, mga kababayan? Pakinggan po ninyo ang meaning ng ICC para sa isang binoto ninyong Vice Presidente. Ano ba ang ICC? Crimes against humanity. Crimes against humanity. Yan po ang meaning ni Buday sa ICC. Kapag binaybay po natin, mga kababayan, isa-isa, doon nyo na makikita, mga kababayan. O kahit man lang pandinig na lang, kahit po pumikit tayo, alam natin na mali yung sinasabi nito. Di ba ba? Kahit po pumikit tayo, alam natin na mali yung sinasabi niya. Babaybayin pa ba natin, mga kababayan, ang sinasabi niya, mga kababayan ko? Grabe, sige, isa pa. Ano ba ang ICC? Crimes against humanity. Crimes against humanity. CAU. Ano ba ICC? Binanggit pa niya, mga kababayan. Crimes against humanity. Sige, tuloy. Crimes against humanity. Kita nyo? Mga kababayan, ganyan ho mag-isip. Yung pong gustong ipalit lang mga DDS na natatauhan na dahil sa kanila. Nawawalan na ho ng ganang mga DDS dahil kay Sara, dahil kay Baste, dahil kay Pulong. Ngayon, mga kababayan, yung mga DDS, baka pati kay Digong, mawalan na rin ng gana yung mga yon. Tuloy, eto na. Eto, kita nyo. Natatandaan nyo po ba ito, mga kababayan? Pansinin nyo ho kung paano sumagot ang inyong binoto. That's not time out. Time out. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Nakikita nyo, mga kababayan ko? Ganyan ba ho ba yung mga gusto nyo nga maging leader ng bansa na ito? Si Pangulong Bongbong, mga kababayan, nakita nyo naman. Kahit pa si Trump ang kausap at kaharap niyan, never na utal, never naghang, never nagloading ang utak niyan. Di po ba? Pero po si Sara, kung ganito lang ang hiyaharap nyo sa international community, di ko magaya. Di ba? Yung pag nahang ka, mga kabayan, gumagano, no? Wala ho, mga kababayan. Napakahirap. Napakahirap ipangharap, maging representante ng mga Pilipino si Buday. Di ba ba? So ngayon, bahala na kayo sa mga gigil nyo, ha? Mga kababayan. Anong klase yan? Anong klase yan? Muli, mga kababayan, sana'y nag-enjoy po kayo sa ating talakayan. Opo, ha? Ang anumang mga naging bahagi
ng ating pagbibigay ng kwela sa ating mga reaksyon ay napaglalaroan lamang ng aking isipan. Hindi po ito sinasadya, bagkus nagkataon lamang. Sa mga o-order ng relo, ready na ako na sumagot sa inyo. Oo. Habang ako'y nanonood, mga kababayan, ng paborito kong palabas o incognito. Oo. Binabalik-balikan ko. Oo. Comment na. Message na kayo. Mga kababayan, Message na kayo. Yung iba, mga kababayan, na nagdududa, abay, mga kababayan, binibideo call ko pa. Para magtiwala na ako talaga yung kausap nila. Oo, di ba? May mga nanonood siguro dito na na-video call ko na. Kasi mga kababayan, meron daw silang masamang experience kapag ka daw nagpadala sa GCash Ayun, mga kababayan, So, kita-kita po tayo. Mamayang gabi dito sa aking channel. Nag-iisa lang po ito. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po talagang salamat. Bye-bye! Our beloved Boss Mike!